ating pumulong niya ano sa ano. Yan, magkaligaw. Basahin natin mga kamay, ating pong iyan sa sarili natin para sa makikinig ng mabuting balita ng Panginoon. At sa gabi ito, mabalag tayo sapagkat ang gagamitin ng Panginoon para sa kanyang mabuting balita at ating minamahal na kapatid, kalingkod ng Diyos, ang ating pong elder disciple, Brother Rex America. Love the Lord, oh my soul. Let all that is within me love His holy name. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. Let all that is within me serve His holy name. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. Let all that is within me trust His holy name. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. Let all that is within me thank His holy name. Let's now praise the El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you
banal na Diyos at dakilang Ama, Ikaw ang Diyos na aming kaligtasan at buhay. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Aming dalangin, Ama, na sa gabi ito, Ikaw po ang umido sa amin na may kalakasan. Lahat po ng nandito pagpalain mo. Lahat ng may karamdamay pagalingin mo. Lahat ng aming kahilingan ay ituloy po. At inaangkin po namin na sa hapon ito, sa gabi ito, may gagawin ka sa aming buhay. Diyos, ang mensahe mo nawa ay aming maunawaan at magamit ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Punuin po ng kalwalatian mo ang lugar na ito at maranasan ka po ng bawat isa. Pagpalain po silang lahat kasama ang iyong mga lingkod. Gamitin mo ang lingkod mo, mightily God and powerfully, kasama po ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan ay welcome ka namin, o banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, sa kanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aking purihin ang Panginoon.
ko, Santo Niño. Ang Santo Niño po ay si Jesus Christ nung siya'y bata pa. No? At siya po ay lumaki na ngayon. At siya po ay nagpakahirap sa atin. And then siya po ay umakyat sa langit at iniintay natin ang kanyang pagbabalik. Amen. Kaya sa araw po ng Sunday, Santo Niño, pinagdiriwang po yung mga bata, hindi po yung mga isip pa. Pero ang gospel po natin ngayon, na bibigyan ko pasin, ayun talagang gospel for the day. Kasi dalawa po yung gospel na yun eh. So yung iba, binibigyan pansin ay yung Santo Niño. Ang aking binibigyan pansin ngayon ay yung pag-start ng ministry ni Christ, kung saan nagpahayag siya ng salita ng Diyos. Galing po sa Mark chapter 1, verses 14, hanggang sa mga sumusunod na talata. Mark chapter 1, 14 to 20. At ito ang sabi ng Biblia, nang inibilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea. Doon po nag-umpisa ang misyon ni Christ sa Galilee. Doon siya nag-umpisang mangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi ito, at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya, ito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Senyor. Kumusta na po kayong lahat? Thank God I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matagal lumagwi. Marangal, wagas sa pag-ibig, madaya, payapa ang kalooban. Maginhawa ang pagkakuhan. Totoo bang payapa ang kalooban niyo? Totoo bang mayaman na kayo? Totoo ba yung mga sinabi natin? Sana kung sila sana'y dito na lang, kasunod na doon sila. Okay, kasi nakakadala tayo, gusto na nakikita, no? Okay, kaso sana dito. Okay, pwede na po kayo maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Kasi, alam ko kayo matatapos ng bago mag-alas 7, ano? Baka masaraan yung ating sasakyan doon sa baba. Okay, so, may dalawang bahagi yung ating gospel. Unang-una po, yung unang pangaral ng salita ng Diyos ng ating Panginoon, the start of the ministry of the Lord Jesus Christ. Paano ba nag-start ang ministeryo ni Kristo? Diba? Ang panawagan ni Kristo, siya po ay para maghayag ng salita ng Diyos,
para magpagaling ng mga may sakit, palayain ang mga sinisigil o mga inaalipin, at ipahayag ang mabuting balita. Ang tawag ko doon ay yung ministry iniwan din sa atin ng Panginoon na tinanggap natin mula nang tayo binyagan. Priestly mission. Ano po ba ibig sabihin ng priestly mission? Yung tungkulin ng isang pari ay sambahin ang Diyos. Kaya tayo sumasamba sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Diba? Kaya tayo nandito para purihin ang Diyos. Para kayong lahat ay hindi tumanda, kundi manatiling batang-bata dahil pinagdiriwang si Santo Niño at maging mukha kayong mga Santo Niño. Alam mo, ang nadabalita sa kapiyastahan ni Santo Niño ay ang kababaang loob. Kapag kahit matanda na, mabuti na kahit matanda na at mabuti na ang buhok mo, ay dapat makita yung kababaang loob ng bawat isa sa atin. Dalanan mahulog ang taong mabawa ang kalooban, sumasa kanya si Jesus. Sumasa atin ang Panginoon. Amen. Yun po ang kalagahan. So, nakita po natin yung priestly mission, prophetic mission, yung ipahayag ang mabuting balita. Prophetic, galing sa salitang propeta. Mission natin yan. Una, pagsamba sa Panginoon. Pangalawa, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pangatlo, authority, power, pagpapalayas ng demonyong sakit, pagpapalaya sa mga inaalipin at inaalimura ng kaaway. Yan po ang misyon ni Kristo. And Jesus started His ministry, nag-umpisa po siya sa pamamagitan po ng pangangaral. At nag-umpisa ito sa Galilea. Sabi dito ng Bible, makinig kayo, sabi dito, nang ibinilanggo si Juan. Alam niyo po, si John the Baptist po yung naging pangunahin. Siya ang pinauna ng Diyos para ihanda yung daraan ng Panginoon. So, ni-prepare ni John the Baptist yung ministeryo ng Panginoon at yung pagliligtas ng Panginoon sa Kristo sa mga taong susunod kay Jesus. Sa paanong paraan? Si Juan Bautista ay nagbautismo sa pamamagitan ng anong po? Hindi po. Tubig. Yung tubig po kasi ay naglilinis. Yung tubig, pag hindi ka naliligo, hindi ba? Pag hindi ka naliligo, hindi ba? Naglilinis po ang tubig. At yun ay simbolo. Yun ay simbolo ng tunay na tubig na naglilinis sa atin ang salita ng Diyos. Yan lang po talaga yung palakpak ng mansinity. Minsan wala nang ito. Ganun po talaga kasi siyempre sumasakit na yung mga asupasukan. Pero okay lang yan. Pero kung ibibigay nyo yung the best, dadabi yung problem na. At pag sumami yung power ng Lord sa inyong katawan, lalakas kayo. Dahil ito yun, mga kapatid. Napakahalaga. So yun po yun, mga kapatid. So, ipinangaral ni Jesus. Sa doon, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng magandang balita? Good news. Ano po ba ibig sabihin ng good news? Ano ba ibig sabihin ng good news? Sabi ng mabuting balita, Tagalog, good news. Ayan naman yung mabuting balita. Good news. Ano yung good news? Mabuting balita.
masamang balita, good news ba? Hallelujah. Pag good news, hindi masamang balita, mabuting balita. At ang mabuting balita, sabi ng Biblia, the gospel. The good news is the gospel. Ang mabuting balita ay ang gospel, ang mga salita ng Diyos. Mayroon bang masamang salita ng Diyos? Diba? Mayroong masamang mababasa ka doon sa Biblia, salita ng Satanas. Kasi hindi lahat ang nakasulat dito, salita ng Panginoon Jesucristo, may salita rin ang demonyo. Ha? Diba ano sabi ng demonyo kay Jesus? Nung si Kristo ay mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, tinukso siya ni Satanas. Naranasan na ba kayong tuksuin ni Satanas? Ha? Naranasan niyo na po na kayo tuksuin ni Satanas? Sa paano para kayo tinukso? Nung may dumating sa inyo na magpapataya ng wedding, napilitan ng pimana. Tukso yun, ano? Diba tukso yun yung demonyo? Instead na kayo nagpustahan na, hindi na dapat tayo tataya ng loto, hindi na tayo dapat tataya ng wedding. Kasi dapat umasa lamang tayo sa Diyos at darating ang kanyang mga pangako. Pag sa Diyos tayo umasa, darating ang pangako ng Diyos. Diba? Yung araw kagabi sa Ampel, diba? Sa Diyos tayo umasa. Pag inasahan nyo ang Diyos, siya darating. At ang tumaasa sa Diyos ay nanghahawa sa mga pangako ng Diyos. Nanghahawakan ang salita ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Diyos? May natatandaan ba? Ayun, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Ano ba? Ayun, pag ikaw ay umasa sa Panginoon, hindi ka mabibigo. Ano ba? Aking iniligtas ang tapat sa akin. Ang problema, maraming hindi tapat sa Diyos. O diba? Ang sarap ang hawakan ang salita ng Diyos. Kaya walang tigil ang Panginoong Jesus na mangaral ng salita ng Diyos at yun din yung ating misyon to proclaim the good news, the gospel, which is the good news. Ang mabuting balita, ang gospel ay ang mga salita ng Diyos. Gospel po yun. Iba po yung gossip. Yung gossip ay chismis. Yung mabuting balita, gospel. So, ang mabuting balita ay gospel. It is the good news. Yan, sabi ko, gospel means the good news. The gospel is the good news. At alam natin, ang gospel ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. At ang salita ng Diyos ay kagaya ng tapat na di kami nahitahin. At ang salita ng Diyos ay tumatakbo sa mga kasu-kasuan at sa mga buto at sa mga utak. May utak ba tayo? Tumatakbo sa mga utak ng tao. At natataho ko nalalaman ng salita ng Diyos ang mga iniisip ng tao. Sabi ng Hebreo 4:12. Huwag nyo itataya ko yun, hindi kayo nanalo. Hebrews 4:12. Pag sinabi 4:12, tumbok 50, sahod 14. Yan ang tukso. Yan ang tukso, no? Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo umasa. Dahil yan ang pinangangaral ng Panginoon. Pag umasa tayo sa Diyos, hindi ka mabibigo. Pag umasa ka sa Diyos, hindi ka mawawalan. Pag umasa ka sa Diyos, hahaba ang iyong buhay. Diba? Ayun, ililigtas ka sa aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y iniligtas.
idadali. So yun po ang good news. The good news that God has acted to save the perishing human race. Yung ginawa ni Kristo pagpapahayag ng good news o ng mabuting balita ay para ang lahat ng mga napapahamak ay maligtas. Maligtas! Maligtas! Amen! Tanong ko sa inyo, ligtas na ba kayo? Ligtas na po ba kayo? Ligtas na kayo? Bakit iba hindi nasagot? Baka yung iba hindi pa po sigurado. Alam mo pa ito, ang tao hindi pa sigurado ng kaligtasan niya, ibig sabihin hindi pa niya napagsisisihan lahat ng kasalanan. Kaya alam mo, napakasarap na araw-araw ay nagbabalik loob tayo sa Panginoon. Araw-araw ay tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Ang tawag ko dun ay the sacrament of reconciliation. Yung pagbabalik loob, sakramento yun. Isa sa pitong sakramento ng Diyos, yun tayo magbalik loob, ang yun through confession. Sa pamagitan ng pagkukumpisan. Ano ang kinukumpisan natin minsan? Father, patawarin niyo po ako, nakaupo ako ng manok. Ilan ba yung manok na ninakaw mo? 2 po. O magdasal ka ng 2 ama namin, 3 kami ng manok. Father, gawin mo na kong 7 kasi kukunin ko pa yung 3 nakikita. May nakikita pa kong manok doon 3 pa. Ibig sabihin, marami sa ating tao, hindi talaga nagbabalik loob, paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan. Kaya naman, paulit-ulit na pinahahayag ng Diyos ang mabuting balita ng kaligtasan. Paulit-ulit ang gospel, paulit-ulit ang mabuting balita, sapagkat ang tao'y paulit-ulit na nagkakasala. Bakit kaya ang tao'y paulit-ulit na nagkakasala? Bakit? Sapagkat sabi ko sa anak, ang tao marupot ay daling lumimot. O diba? Ang bilis-bilis natin makalimutan natin ang Diyos. Minsan nga, asawa natin, madali natin makalimutan pag may nakasabay kang sa exit. Yung po kasabay ko, yung anak ko po yun, baka isipin, ba't ako may kasama pa ba? Anak ko po yun, si Ate Ruth. Walang pasok, malapit ng gumraduate, nag-aaral sa Adamson. Sa Adamson lang naman po. Napapagod sa ate-isip niya, kaya sabi ko sumama, wala akong kasama niya. Alam mo, bakit ako kailangan may kasama? Kasi pinaan at minsan ako sa pagdadrive. Haba niyang expressway, mula sa Sledge. Then, Stockton. Diba? Ang haba, inaantok ako. Pero inaantok ko pagdating doon sa kalagitnaan ng Kain na tayo magkape. So, kaya hindi na ako nagkape kanina sa inyo kasi nakapagkape na kami doon sa expressway. Kasi inaantok ako, kaya ininom ko lang sa inyo sa laba. Para yung boses ko yung lalong gumanda. Diba? Yung palakpak na yan ay palakpak ng pagmamagaling. Sabihin yung good news. Ulitin nyo. So, ang good news ay gospel. At ang gospel ay ang mga salita ng Diyos. Kaya kailangan po ay ang mga salita ng Diyos ay lagi nating pagbubulay-bulayan. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag mo anyang kaliligtaan. O isipin mo, ang utos ng Diyos, huwag niyong kaliligtaan. Ayan, amin po kayo, dito po kayo, aabot pa po kayo. Ayan, bilisan niyo na po yung pagperma dyan, at aabot pa kayo.
Ayan. Ayan. Sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag niyong kaliligtaang basahin. Yan, tandaan nyo. Ilagay nyo lang yung sabi ni Yahweh kay Josue, huwag mong kaliligtaan. Pag tayo ay manilimutin, nakakaligtaan natin. Ha? Huwag mo anyang kaliligtaan na ano? Nabasahin. Marunong ba kayong magbasa? Talaga? O kailangan nagbabasa lagi? Ha? At ang sabi ng salita ng Diyos, dahil yan ang misyon ng Panginoon, huwag mong kaliligtaang basahin. Kaya kailangan nagbabasa. Basahin. Brother Rick, malabo na yung ating mata. Pag hindi ka talaga nagbabasa, lalabo ang iyong mata. Pero kung lagi kang nagbabasa, liliwanag ang iyong mata sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Diba ang salita ng Diyos bumubuhay ng patay? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagpapagaling. Ha? Ang salita ng Diyos ay nagpapayaman. Nagpaglaman ang lakas. Nagpaglaman ang lakas ng init na nakapagkalabat. Ha? Kaya sabi ni Joshua, Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat na ito. So unang-una, huwag na huwag kayong makakalimot sa maghapon magbasa. Ano po brothers ang babasahin? Huwag yung tik-tik. Huwag yung mga malalaswang magazine. Pati yung mga kung ano mga billboard na pangit na huwag yung nang basahin yun. Ano ang sinasabi ng Bible? Basahin ang mabuting balita. Kailangan po yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Ano po ba yung aklat na iyon? Yung po'y panahon ni Moses. At ang panahon ni Moses po ay yung tinatawag na 5 aklat. Ang tawag po dun ay Torah. Sabihin nyo nga, Torah. Torah. Yan yun po. Yung 5 book of Moses. Ano po ba yung 5 aklat ni Moses? Yan po, master, yung po mga scribe and Pharisees. Yung mga scribe and Pharisees, sila yung mga lingkod ng Panginoon ng unang panahon ng simbahan ng mga Hudyo. At ang simbahan ng mga Hudyo ay tinawag na Judaismo. The Judaism Church. Sabihin nyo, yun pala. Kasi yung iba, sabi, pag kayo natanay ng maling aral, sabi ng mga ibang sekta, uy, kayo mga Katoliko, yung mga pari nyo ang nagpapatay kay Kristo. Hindi nag-aaral. Hindi alam yung history ng simbahan. Ang nagpapatay po kay Kristo ay mga pari Judaismo, hindi pari Katoliko. Sabi nyo, alam ko na. O diba? Kasi pag nabasa sa Biblia, pari, saserdote, akala nyo na yung pari natin sa simbahan natin. Hindi po yun. Alam mo naman sa mga ibang sekta, hindi naman yung iba nag-aral, pulot-pulot lang ng mga tao, tapos, gagawin na kitang pastor, o pastora, kasi puro pastora at pastor. Hindi naman nag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kapahamakan minsan, sabi mo, little knowledge is dangerous. Pero ang sabi ng Panginoon, sa little knowledge, sabi ng salita ng Diyos, sa isang salita lamang ni Kristo, gagaling na kayo lahat. Sa isang salita lang. Ay sino yung isang salita? Si Jesus. Sabi ng John 1:1, sa pasimula pa si Kristo, in the beginning was the Word. Sa pasimula si Kristo ay salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya pag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig kayo sa Diyos. At kung hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos, kapag may prayer meeting, kapag may banal na misa, hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi nyo pinapakinggan ang Diyos. Kaya mahalaga
nakikinig. Kaya sabi ni Yahweh kay Joshua, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yun, ang Torah. The Bible of Moses, ano yun? Genesis, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ayun. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, bilang sa Tagalog, at Deuteronomy. Ayun. Doon lang po sila nag-aaral sa 5 aklat na yun. Kaya sabi po ni Josue, huwag mo kaliligtaan, basahin ang aklat na yun. Yun pa lang ang pinapakuro ng Diyos kay Josue, kay Joshua. Huwag mo niya kaliligtaan, basahin ang aklat na yun. Pagsabi sa kapanahunan, kabuuan ng aklat. Ano ba ibig sabihin ng Bible? Bible. Ano pa ibig sabihin ng Bible? It means two. Dalawa. Ang luma at ang bago. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. Tayo ngayon ay nasa bagong tipan. Ang lumang tipan ay yung po ay anino. May anino kayo, di ba, pag nagsikat ang araw? At yung anino, shadow, ay yung po ay naging anino. Bakit? Lahat ng nakasulat sa lumang tipan ay naganap at inupad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na. Sabi ko po, hina ng pagsak ng salamin ko. Hindi nabasa. So yun po yun, mga kapatid. Kaya pag sinabi nung mga ibang sekta, sasabihin nun, uy, bakit kayo ang pinapagpahingan mo? Di ba yung gospel ngayong araw na ito? Ang kapahingahan niya ay araw ng Sabado. Kasi ang Diyos ay nagpahinga sa 7 araw. Ano kanya ang unang araw? Ang unang araw niya ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So ang Sabado niya, Sabat, ang 7 araw, nagpahinga ang Diyos. Ay bakit ang kayo ay Linggo, hindi Sabado? Eh kasi nasa bagong tipan na tayo. Wala na tayo sa luma, dahil yung luma ay anino na lamang ng sa ngayon, sa kasalukuyan. Sabagat si Kristo ang katuparan ng lahat ng nasusulat sa lumang tipan, at yun ang siyang tinatawag na bagong tipan, the new covenant of God para sa ating lahat. Hindi akala ko naman, wala kayo tumalang pagkakas. Di ba? Ayaw po yun. Yung lumang tipan, inaalala na natin yun kasi yun ay tinupad na ni Kristo. Sabi nga sa English ay, the fulfillment of God's prophecy is Jesus Christ. Ang katuparan ng lahat ng kapahayagan ng Diyos ay si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Kaya po napakalaga. Yung lumang tipay anino. The shadow of the new. Dahil ang bago ay si Jesus. Diba? Kung noon sa Old Testament time, sa lumang tipan, ang covenant, lahat kailangan ng lalaki tumingin. Circumcised. The circumcision. Ang ibig sabihin nun, ay yung circumcision ay cleansing, kalinisan.
at tinutukoy yun sa spiritual, the circumcision of the heart. Ay sa new covenant. Kung ang covenant noon, kailangan lahat ay maging malinis sa circumcision, ngayon sa New Testament, ang kalinisan natin ay nakay Jesus. Ang kapahingahan natin ay si Jesus. Kahit 7 araw kayong magpahinga at maghapot magdamag kayong natulog at nagpahinga, kung wala si Kristo na siyang tunay na kapahingahan natin, baliwala ang lahat. Kaya sabi ng Mateo 11:28, diba? Sabi ng Mateo 11:28, lumapitan na kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayo anyang lahat ng nangapapagal, nangabibigaan ng inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapalihan. Sa bagong tipan, ang tunay na kapahingahan ay si Jesus. Hindi araw. Kahit ilang araw kang magpahinga, kung babaero naman tayo, hindi tayo malilikas. Kahit maghawak magdamag at 7 araw tayong magpahinga, kung tismuso naman tayo, ay baliwala. Dahil ang tunay na kapahingahan ay ang katuparan ng nasusulat, si Kristo Jesus na nag-alay ng buhay para sa atin. Amen. Kaya pag sinabi ng mga ibang lalo na yung mga laging absent, alam mo yung laging absent? Yung mga laging 7-day absentees. Laging absent sa iyo ng 7 araw. Mga 7-day absentees. Laging absent. Mga kapatid, kasi kailangan daw ay Sabado. Sabi po sa Acts of the Apostles, di ba? Anong ginawa? Bakit naging linggo? Kasi nga una, nasa New Covenant na tayo, pinupanda ni Kristo ang lahat. Pangalawa, nang si Kristo yung mamatay at muling mabuhay araw ng linggo, unang araw. At ano ang significance o kahalagahan ng unang araw? Lahat ng una ay para sa Diyos. Panganay para sa Diyos. Unang ani para sa Diyos. Unang tubo ng buhok para sa Diyos. Dahil ang ating buhok, sabi ng Biblia, bilang na Jesus. Ang nalaglag at nabunot at naging balat ulo na nakilakila, alam ng Panginoon kung bakit ikaw ay nagkaganyan. Pwede lang tingin sa akin. Kaya yung po yun, the significance of, significance ng una. O diba? Kaya, lahat ng pangalan inihandog sa Diyos. Lahat ng unang ani hinahangod sa Diyos. Pagkailangan ako, Lord, lahat ng ibibigay ko sa iyo. 10% ibibigay mo sa Lord because you are faithful to God. Yun ang significance. Kaya unang araw para sa Diyos, sa New Covenant, sa bagong tipan, ang unang araw ay linggo para sa Diyos dahil si Kristo'y nabuhay unang araw ng isang linggo. Para sa Diyos yun. Dahil yung Sabado, yun yung 7 araw, anino na lang ng sakayan. Amen. Pangalawa, bakit linggo? Sapagkat nung bumaba ang Espiritu Santo sa 50 araw, matapos sa Kristo'y umakyat sa langit, pagkalipas ng 50 araw, bumaba ang Espiritu Santo. Yung 50 araw, araw ng linggo yun. Paano ba? Sa loob ng isang linggo, may 7 araw. In 1 week, there is 7 days. And 7 times 7 equals 49. Yung ika-49, Saturday yun. Ano ang kasunod ng 49? Ang 50 days, Sunday yun. Unang araw ng isang linggo ay Sunday. Para kay Kristo yun. Sapagkat dapat ipag-sinitin mo ang araw ng
Amen? Kaya hindi na kayo malilito. Bakit? Hindi na Sabado, bakit ano linggo na? Kasi lumipas na tayo sa nasa new na tayo. Nasa bago. Wala na tayo sa luma. Nasa bago. Ano kanyang pagkakaiba ng luma sa bago? Ano ang pagkakaiba sa luma at sa bago? Siyempre sa luma, maputi na ang buhok. Sa bago, parang santunin yung bata. Kaya kahit matanda na tayo, nagiging bata tayo sapagkat yun ang pagsilang na muli sa ating Panginoon Jesucristo, ang pagkikipag-isa sa Diyos. Yun yung sinabi sa John 3:3, maliban ang tao ay panganak muli. Hindi paghaharian siya ng Diyos. Diba? Sabihin nyo. Diba? Ayun po yun, unless a man is born again. Ay kahit matanda na tayo, magiging bata tayo sa harapan ng Panginoon. Ano man ang isipin? Sabihin nyo. Ano man ang inyong isipin at sabihin nyo na magyayari sa inyo? Oh, kaya bakit maraming tao naghihirap? Kasi nasa isip lagi, ang hirap ng buhay. Ang hirap lagi nasa isip, mahirap. Tamaan niya mahirap pa sa daga. Kaya ano na lang. Pero pag baguhin mo na, yun yung sinasabi sa Biblia, diba? Sa Luke chapter, sa sulat sa Lucas, sabi na ay, change my heart, oh God, make it a virtue. Change my heart, oh God, may I be like you. Maging tulad daw tayo ni Jesus, hindi sinungaling. Maging tulad daw tayo ni Jesus, hindi tumaya ng wete. Maging tulad daw tayo ni Jesus, naging holy, naging banal. Maging tulad daw tayo ni Jesus, na kahit na nakapako sa krus, hindi pinagmumura yung umaway sa Kanya at yung nagpako sa Kanya. Pag-ibig pa rin ang bumukal sa bibig dito at sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat kahit na hindi sila bayad sa akin ang utang, pinatatawad ko sila sa lahat ng kanilang pagkakautang sa akin. Tayo, nakita mo lang yung kumari mo, hindi ka binabayaran ng utang. Kumukulo yung dugo ko kanina. Kumukulo yung dugo. Nakita lang yung kumari na hindi nagbabayad ng utang. Kumukulo yung dugo. Nakita lang yung nagpapataya ng wetay na hindi na isulat yung kanyang tayan na biglang tumama, hindi niya natayaan. Kasi nakalimutan yung nagpapataya. Galit na galit doon sa nagpapataya. Ikaw na eh, sinulat ko yun, hindi sana. Sinisip pa yung magpapataya ng wetay. Ayun sinasabi ko po, nangyari sa akin nga kasi nung sa Quezon Province, wala akong sa gawain. Ako ay collector ng weteng. Baka naman sabihin nyo kayo pinatatamaan ko, kinukwento ko lang yung nangyari sa akin sa Quezon. Kasi halos kapag-anak ko sila ang nagbubulan ng weteng doon. Eh ako'y taga-ano, di ba? Anong tawag doon sa ano yung papel? Lastillas ang tawag sa amin sa Quezon. Lastillas, tapos may pulpin kasi sulat mo yung 7-14, tumbok 80, ano ba yung kakakyan ka ba niya? Sa amin, i-revisahin niya. Diba? Minsan na, ang laki na naman, minsan may mga uutusan nilang ako na uy, brother, hindi pa brother noon eh. Ikaw, ang sabi niya, yung inaalagaan ko pag wala ako, hayaan mo kaya babayaran kita. Nakalimutan ko. Tumamang bigla. Naku, pinagmumura na ako dahil niya ang narosario siya. O diba, ganun, kumukulo yung dugo. Hindi makapagpatawad, hindi makalikalimutan ang nakaraan, hindi makalikalimutan yung mga pangyayari sa kanyang buhay.
dapat yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Kalimutan yung nakaraan. Magbagong buhay tayo. Tanggapin ang mabuting balita. Sapagkat sa mabuting balita, tayong lahat ay lalaya. Sa mabuting balita, tayong lahat ay gagawin. Sa mabuting balita, tayo ay sasagana ang buhay. Diba? Sabi ng John chapter 8, verse 31 to 32, kung patuloy na kayong susunod sa aking aral, yung patuloy na susunod ay kung paminsan-minsan. Parang yung paminsan-minsan ay pumapatak yung ulan. Paminsan, John 8:31-32. Pag paminsan-minsan lang, mga kapatid, ang pagdalo, hindi po tayo uunlad sa ating spiritual. Kung maisipan lang natin, wala akong gagawin ngayon, dadalo ako. Susunod, hindi ako makadadalo kasi busy ako talaga, busy ako, mare. Ikaw na lang. Sa Diyos, dapat yan ay nakakita. It is a deal for God. Kung sinabi ng Panginoon, 6 na araw tayo magtatrabaho at yung isang araw bigay mo sa Kanya. At pag binigay nyo ang isang araw para sa Panginoon, lahat ng iyong kailangan ay Kanyang ibibigay. O diba, sabi naman kayo sa Israel, but seek ye first the kingdom of God. Pag inuna natin ang Diyos, uunahin ka niya. Pag inuna natin ang Diyos, lahat ng kailangan mo ay Kanyang ibibigay. Pag inuna mo ang Panginoon, hindi ka magkukulang. Kaso, tayong mga tao, minsan ka sa tao, minsan mas inuuna pa natin yung sagawan. Isa sa o kaya yung mga kung ano-anong ginagawa natin kamunduhan. Mas inuuna pa natin minsan yun. Kaysa sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Pag inuna natin ang Panginoon, kung tayo alipin ng anumang sakit at karamdaman, para yung ikaw, yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Sabi noon sa Biblia, yung 12 taon dinudugo, naubos ng lahat ang kanyang kayamanan sa kapapagamot. Hindi siya gumaling. Hindi gumaling. Lahat ng mga sikat na doktor noon na magkagamot ay pinuntahan niya. Ewan ko lang po siya nagpatawas ay bawal sa Biblia pag pumatawas. Narinig ko nakasulat ko, sabi ng Book of Leviticus, yung mga tao nagpapatawas ay mga kampo ni Satanas. Kaya huwag kayo magpapatawas, magiging kampo kayo sa Satanas. Kasi sa demonyo po yan. Tandaan niyo po, if your faith is contaminated by evil teaching, naniniwala ka sa hulak, naniniwala ka sa horoscope, naniniwala ka sa tawas, naniniwala ka sa kung ano-ano gawa ng demonyo, that is the teaching of demons. At kapag nagpapatawas ka, lalo kang magkakasakit. Instead na mangyaring humaba ang iyong buhay, iiksi ang buhay mo, pati buto mo iiksi hanggang ikay malumpo. Kasi bunga yan ang aking mga kamangmangan noon. Kasi noon, kailan po ba dumating ang paniniwala natin sa Diyos? Diba noong 15th century, 1521, nung dumating si Magellan sa Limasawa. Bakit Limasawa? Kasi 5 asawa. Diba doon unang-unang nagmisa sa Limasawa Island. Doon unang-unang ipinahayag na dapat tayo panampalataya sa Diyos na noon dinala ang image ni Santo Niño. Hindi niyo pa nalalaman yun? Kung hindi niyo po alam ang history, bumili po kayo ng awitin ni Yuyoy Villami. Diba? Historical ano po yun? Diba? 1521, nang dumating si Manila, na nag-misa doon, mga kapatid. Tayo minsan din natin alam yun, ako kanina nag-video na nung cathedral, 1910, nung ano yan, nung nakakakakano yan. Kayo din, tagal ito, hindi nyo alam siguro kung paano inayo yung simbahan.
kapatid, napakahalaga yung may time, nakikinig, nagbabasa. Sabi roon kay Joshua chapter 1 verse 8, kailangan huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yun, dinidili mo yung araw at gabi, upang malaman mo anya doon ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon anya giginhawa ka at magtatagumpay. Ibig sabihin nun, pag nalaman mo ang lahat ng katotohanan ng mga pangako ng Diyos, yayaman ka at lalaya sa lahat ng gawa ng tao. Kaya yung sabi natin, you will become successful and prosperous. O, giginhawa ka niya at magtatagumpay. O, yun ang sikreto. Kung gusto niyong iangat ng Diyos ang buhay niyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang salita ng Diyos. Ha? Huwag niyong kaliligtaan. Kung araw ng Miyerkules prayer meeting, huwag kayong a-absent hanggat maaari. May kasama kayo na miyembro ng pamilya niyo, o kung wala naman, ay may maaya kayo kahit isa. Sapagkat pag wala kayong naaya at pumunta kayo dito mag-isa, tiyak na kayo'y nag-iisa. Sabi ng Biblia, no man is an island. Walang taong pwede mag-isa. Kaya nga ang mga tao dapat mag-asawa. At kung hindi ka naman mag-asawa, kailangan may kapartner ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga yung panawagan, di ba? Yung pangalawa, tinawag ni Kristo, hindi isa-isa, dalawa. Unang tinawag niya magkapatid, si Simon at si Andres. Dalawang pagtawag ng Diyos, sapagkat hindi pwedeng nag-iisa ka. Naku, tayo na po. Hindi po pwedeng nag-iisa. Kaya sa inyo po, kailang pagbalik ko rito, ay puno na yan. Kasi kung kayo ngayon ay ilan yung attendance nyo kayo, kung kayo ngayon ay umabot kayo ng 5, pag nag-atay kayo ng kahit isa, at sinama mga membro ng pamilya nyo, doble na kayo sa susunod. Dahil nagsabi ng Biblia, pag kayo pumunta mag-isa, parang pinariwala mo si Jesus. You know why? Mateo 18:20. Anong sabi ng Mateo 18:20? Huwag nyo itataya yun. Ano po ang Mateo 18:20? Tumbok 50, sahod 30. Di ang taya mo, 80. Tumbok 50, sahod 30, 80 yung bayad mo. So, ano po yun? Ang ibig sabihin, ano po yun? Mateo 18:20, sabi ng Panginoon, kapag may 2 o 3 tao nagkakatipon sa ating pangalan, ay kung mag-isa ka. Kung nag-iisa ka lang, kailangan kasama natin ang Panginoon. Kailan nagiging kasama niya natin ang Panginoon? Kapag ito pinag-usapan, kapag may 2 o 3 tao nagkakatipon sa kanyang pangalan, andoon si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Pag pinag-uusapan ang Panginoon, pag pinag-uusapan ang salita ng Diyos, eh paano brother, ito pinag-uusapan namin ay paano kaya kami tatama sa luto. Pinag-aaralan, may nakasabay po ako sa McDonald's, sa Makati. Nakatanda, ang daming papel, hindi ko maalam yan eh. Ang daming papel, yung sa table ng McDonald's. Kaya ako nagkalusap, pagkatapos ko ng broadcast tumalunod sa linggo. Sabi ko sa kasama ko, yung kapatid ko sa broadcast, ano ba yung ginagawa ng matanda? Ang daming papel, makahanap sa ano. Sabi niya, malalala eh, pinag-aaralan mabuti yung luto, kung paano siya tatama. Nakahalay sa lamisa. Sipin mo, may time sa ganon. Nalilimutan ang time para sa mabuting balita sa gospel, sa salita ng Diyos. Huwag naman yung kalilimutan nun. Bakit sabi ni Jesus? Matthew 11 verse 29. Ano ang sabi ng Mateo 11 verse 29? Ano po yung 11:29?
Ano po yung 11:29? Tumbok 100, sahod 200, di 300. Tama ba? Ano po yung sabi ng Mateo 11:29? Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Inuutosan tayo ng Panginoon na mag-aral sa Kanya, kaya ito yung kalagahan ng prayer meeting. Nang pagtalo sa may misa, yung makinig ng salita ng Diyos, kasi sinasabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin, sabi ni Jesus. Naku, di naman pang pumalakpak sila, delikado po yun. Alam mo, kaya maraming na-stroke. Kasi yung hindi na ikikilos yung mga kamay. Kailangan po ikilos yung mga kamay, lalo na para sa Panginoon. Kapag pumupuri kayo nagpapalakpak sa Panginoon, may power na tumadala sa inyo. So, bago ang Panginoon, una, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kaya lahat na nakapapagal, kaya lahat na nabibigatan, ng inyong mga pasanin. Ano po ba yung kapagalan ng tao? Sakit, karamdaman, problema, kahirapan, lahat po yan ay kapagalan, lahat po yan ay kabigatan, yan ay nagiging problema ng isang pamilya, lalo na kung walang ipagpapaaral, walang makakain, walang tirahan, walang pambili ng gamot, lahat wala. Kasi kung ang bibig, mahirap ang buhay. Kaya para lumaya, ano sabi ng Panginoon? Verse 29. So yung sabi ko, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kay lahat na nakapapagal, kay lahat na nabibigatan ng inyong pasanin, kay aking pagpapahingahin. Paano magkakaroon ng kapahingahan? Sabi ng Panginoon sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Kasi yung pamatok ng Old Testament time mabigat. Sabi doon sa Old Testament time, pinahihirapan nila ang mga babaeng balo. Pinagpapasan sila ng mabibigat na pasanin na hindi naman nila kayang pasanin. Kaya pinatamaan ni Kristo, sabi niya, ang aking pamatok ay magaan. Kaya sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok, sabagat magaan ang aking pamatok. At ang sabi niya, at mag-aral kayo sa akin. Kung nais yung lumaya, gumaling, pagpalain, laging mag-aral, huwag a-absent sa prayer meeting. At least isang beses, isang linggo yung hinihingi ng Diyos. Hindi naman maghapon yan. 2 oras lang kayo sa prayer meeting. 1 oras sa banal na misa. Ano pa ba yan sa inyo? Makakagipit pa ba sa inyo yun? Na 3 oras lang yung hiningi ng Diyos sa inyo? Samantalang 24 hours times 6 plus yung another hour doon sa isang araw pa. Ang daming oras na binigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat huwag a-absent. Sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, huwag ka nang a-absent. Kung gusto mong bumaba ang iyong buhay at sumagana, magpakailanman. Sabihin mo, uy, sabay-sabay, magpakailanman, ikaw pa rin. Hapakan nyo, ikaw pa rin, Jesus. At ang panghuli, kasi tayo na panghuli, kung gusto nyo sumagana, hindi lang ang salita ng Diyos. Ang dahil sabi ni Jesus, faith without action is dead. Pakaian niya ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kasi ang pananampalatayang may kalakip na gawa, yun yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. Hindi sinasama yan ng ibang sekta, nilalakawan na yun. Sa Efeso 2:10. Ang binabasa lang nila doon sa 8 and 9. Kasi ang sabi sa 8, naligtas kayo nang dahil sa inyong pananampalataya
at hindi ito mula sa inyong mga gawa. So binabaliwala nila yung gawa. Pero sabi niyo ng Santiago, ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay. Kaya ano sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10? Basahin natin. Sabihin niyo, Brother Rex, basa. Basahin natin, ha? Sabi po rito, kaya kinawakan ko yung Bible, hindi pa kasi nagbago yung inyong basahan, pambata pa rin. Makapananakit ng likod. Nakaganon ka sa napakababa ng basahan. Walang makagyan ng likod. Diba, no? Sabi rito sa Ephesians chapter 2, mga kapatid, sa verse 10, pakinggan nyo dito. Sabi na rito, kung ano tayo ngayon, kung ano-ano tayo ngayon, gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para saan na niya? Para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ano na niya gagawin natin? Yung mabubuting gawa na bunga ng pananampalataya kay Jesus. Kaya kung yung pananampalataya mo walang mabuting at alakit na mabuting gawa, patay. Hindi ka sasagana, hindi ka gagaling, hindi ka lalaya, hindi ka yayaman. Ay, hindi mo kasi ginawa. O, di ba? Eh, yung mga yumaman, bakit ba may mayaman, may mahirap? Kasi yung mayaman, nagsikap. Yung mayaman, hindi lang gawa, kundi nag-aral, nag-isip. Mayroong hindi nag-aral pero nag-isip. Ginamit ang kanyang ability. Ginamit ang kanyang strength. Ginamit ang lahat ng gift ni God sa yumaman. Alam mo, mayaman na tayo lahat dahil binigay na ni Lord ang resources. Binigay na ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang ay gawin. Sabihin niyo, Brother Rex, mag-uumpisa na ako gawin ang ipinagagawa sa akin ng Diyos. So lahat ng gagawa ko ngayon ay hindi gagawa, maupo. Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon Jesus, salamat po sa mabuting balita, sa good news na ikaw ay nangaral, nagpalaya, nagpagaling, at inawag mo ang mga tao para maglingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon Jesucristo, mula ngayon, hindi na po ako a-absent sa gawain. Ikaw lagi ang uunahin ko. At Lord, magsasama pa ako kasi hindi ko pala maganda na ako'y dumadalong mag-isa. Kaya Panginoon, sa susunod na Miyerkules, may kasama na po ako mula ngayon. Anong sagot? Pinangako niyo sa Diyos. Pagkatan niyo mga kamay at sabihin niyo, Panginoon, ako lumalapit, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Hindi mo na yan nasa kamay. Ako'y lumalapit, ay lalapit sa Panginoon. Hallelujah. Lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, sumasamba,
kanyang magliligtas. Dalhin niyo ang kanyang mahimalang kamay sa paghaplos sa inyo ng Diyos. Ang kanyang paghaplos ay kapangyarihan at tumadaloy mula ulang at talampakan niyo. Pinagagaling ang lahat ng may sakit. Pinalalay at pinagpapala ang lahat ng mga nandito. Mga tao may pananampalataya sa Diyos. Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, ay sinasabay ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman mula unang talampakan. Sinasabay ko ang lahat ng ito in the name of Jesus Christ of Nazareth. And by the power of the Holy Spirit, I claim, Lord God, your healing power. Receive the power. Receive healing. Receive deliverance. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be lahat kayo pinagaling na palagpunan niyo si Lord. Yung malakas at sabihin ko, thank you, Lord! I claim, I receive, I am healed, I am strong, I am rich, I am rich. In Jesus' name. Amen. So taas ang lahat ng daladalahan. Panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, lahat ng inyong nais itaas sa Lord. And always, pigilin ang dila sa pagsasalita ng negatibo, laging sasabihin mo yung mabuting balita sa Baron Gospel. Good news, hindi bad news. Dahil kung ano ang iyong isipin at sabihin, yun ang laging nangyayari sa araw-araw ng buhay mo. Kaya dapat ang sasabihin nyo, iisipin nyo yung mabuti, maganda na magaganap sa buhay natin. Kaya ako lagi kong iniisip, I am good health. Iniisip ko lagi, I am strong. Iniisip ko lagi, I am rich. Dahil sabi ng Panginoon, because of what the Lord has done for us. Dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Okay, taas ang lahat na yan. Ama namin Diyos, basbasan ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at dalayan ng Panginoon ang punuin ng iyong pagpapala ang kanilang mga sidlan. Pagpalain niyo po ang aming buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, at pagpalain mo, Panginoon, ang community nito dito sa Lipa. Palaguin mo pa po, Panginoon. Kasama namin dalangin ang parish priest at mga parishioner. Nawa po kami maging isa sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Pagpalain niyo po ang mga prayer request at tinaking namin answered prayer po kami. Kasama po ang aming mga offering na ito ibabalik po ng siksik dito sa mga
Lord, we thank you so much and we bring you back all the glory and honor as we sing. Give thanks with a grateful heart habang pinukolekta ang ating mga prayer requests. No? Kaya doon sa inyong prayer request, isipin nyo na yung tatlong bonus na mangyayari sa buhay mo. Pero bago ko ihagis, pinaanyahan na namin kayo sa Faith Mountain. Magkakaroon po doon ng Garden of Devotion. O anong devotion nyo, kung gusto nyo mag-donate ng statue na kasi laki nyo nandiyan sa inyong class, o anong devotion nyo, ay dadalhin nyo sa amin para ilalagay namin doon. So, at least makikita yung dinonate ko doon na si Ma'am Mary o si Jesus Christ. Ano? Diba? Maganda yun kasi legacy niya doon sa bundok. Sa bundok ng pananampalataya. Ang ganda na, di ba? Maganda na po. Doon po lahat tayo magkakagawain sa Holy Week. Makatitili lahat po yan. Baka ayaw ko okay, doon na rin po. Okay? So, abangan niyo po, So, isang pasalan niyo po at natin niyo sa Facebook. Yung lahat ay may devotion. Gusto niyo po magkaroon ko ng inyong image ng devotional about Felix King San Lorenzo Ruiz. Ay, kasundak po. At tawag doon ay Garden of Devotion. Garden of Devotion. Asa yun sa mga way of the cross, ginagaya natin sa Israel kasi Israel ng Pilipinas. Yun ang Faith Mountain. Okay? So may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang po ang bibilis ko. Wala ako sa ulo. Father, Ama. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ganyan po ang Katoliko. Ninanamnam kung ginagawa. Yung tampuin. Pwede kong malang cross bio ng ano. So, ito na po yung unang bonus nyo. Tatlong bonus ihahagis ko sa inyo. Sabi nyo, sisigaw nyo, thank you Lord! Sabi nyo nga, thank you Lord! Ano yung boses ko? Thank you Lord! Ito na. Sabay sigaw ng thank you Lord! Unang bonus nyo, ito na! Di magtatagal. Tatagapin nyo yan. Ako nakarating na Amerika sa pinasang mundial. 25 countries na puro ng puntahan ko. 25 bansa. Napuntahan ko na ang Washington City, Israel, Amerika, Mexico po. 25 countries. Sa kahahap, sa 10 ko na pinakalis ng puno. Because that is faith. Ano nang palataya? Ito na ang pangalawang bonus nyo.